Great day, mabuhay! Welcome to AI Voice Master. I'm a Dub Voice Master. Tara na! Si Grok 3 na nga ba ang bagong hari ng AI ni Elon? Ilang oras pa lang ang nakalipas. Isang bagong modelo ng malalim na pag-iisip na LLM ang lumitaw sa eksena. Dinurog nito ang mga kasalukuyang benchmark. At nakamit ang inaasam na unang pwesto sa LM Arena Leaderboard. Ang modelong ito ay walang iba kundi ang Grok 3. Mula mismo kay Elon Musk. Isang matalinong modelo na. Halos walang filter. At kayang gumawa ng mga content na labag sa batas sa maraming bahagi ng mundo. Meron itong deep thinking mode katulad ng DeepSeeker 1. Kaya nitong gumawa ng text to video. At sa hinaharap ay magkakaroon ng subscription para sa mas malakas pang version na tinatawag na Super Grok. Ako mismo ay nagbabayad ng Twitter Premium Plus para magamit si Grok 3. Kaya medyo nakakainis na may babayaran pa ulit para sa Super Grok. Pero sa video na ito, aalamin natin kung ano ang kakaiba kay Grok, paano ito sinanay, at kung siya nga ba ang pinakamagaling na LLM sa buong mundo. Pebrero 18, 2025 ngayon. At ito ang The Code Report. Ako si Pocholo de Leon Gonzales. Noong nakaraang linggo, sinubukan ni Elon na guluhin ang OpenAI sa pamamagitan ng pag-aalok na bilhin ito. Hindi nakapagtataka, tinanggihan agad ito ng board ng OpenAI at si Sam Altman ay patuloy pa ring tinatahak ang daan patungo sa pagiging for-profit. At sa kanyang malaking kita sa larangan ng AI, tila ito'y isang Game of Thrones. Si Mark Zuckerberg ay natalo ng malaki. Nang mabunyag na ginamit nila ang 82 terabytes ng mga piratang libro mula sa Library Genesis Project, isang koleksyon ng milyon-milyong libro at artikulong may bayad. Mahirap paniwalaan na gagawin ito ni Zuckerberg. Pero sa totoo lang, sino bang magugulat pa? Pero pagdating sa AI training, may kakaibang ginagawa ang Grok. Ito lang ang modelong may direktang access sa data mula sa Twitter. At ang mga developer ng XAI ay nag-optimize nito para hanapin ang katotohanan kahit ito'y hindi politically correct. Ibig sabihin, kaya nitong gumawa ng mga imahe ng celebrities o magsulat ng tula na may kabastusan at may temang lahi bilang eksperimento. Sinubukan ko ang prompt na ito sa lahat ng LLM at lahat ay tumanggi. Maliban kay Grok, ang sagot na ibinigay nito ay sobrang bastos at nakaka-offend. Hindi ko maipapakita dito sa YouTube. Sa ibang bansa na walang malayang pananalita, maaaring makulong ka dahil dito. Gayunman, inaasahan na lalabas din si Grok 3 sa Germany at UK, isang malaking tagumpay ito. Lalo na kung ikaw ay isang internet troll. Pero gaano nga ba kagaling si Grok sa totoong mundo? Sa ngayon, siya ang nasa itaas ng LLM Arena. Isang blind test ito kung saan inihahambing ng mga tao ang mga LLM nang hindi alam kung alin ang alin. Ayon sa isa pang benchmark, tinalo ni Grok ang Gemini, Claude, DeepSeek at GPT-4 sa larangan ng math, science at coding. Pero, kapansin-pansin na wala ang OpenAI 3 sa listahan kapag isinama ito. Iba ang kalalabasan ng ranking, wala rin ang Codeforces at RKJ benchmarks. At tulad ng inaasahan, madalas piliin lang ang mga benchmark na pabor sa kanila. Pero para sa akin, ang mahalaga ay ang aking sariling vibe check. At si Grok ay nagawang gumawa ng valid Svelte 5 code sa isang take. Tinulungan din niya akong gumawa ng game sa Godot. Sa kabuuan, mahusay siya at tila naabot na ang parehong antas ng ibang top-tier models. Ngayon, ang focus sa AI ay hindi na sa pagpapalaki ng base models, kundi sa paggawa ng mas matalinong prompting framework, gaya ng deep research at big brain mode. Isa pang kawili-wiling detalye tungkol kay Grok ay ang pagsasanay nito sa Colossus supercomputer sa Memphis, Tennessee. Ito ngayon ang pinakamalaking AI supercomputer sa buong mundo. Meron itong cluster na binubuo ng higit 200,000 NVIDIA H100 GPUs. At balak nilang palawakin pa ito sa 1 million. Dahil dito, sobrang taas ng konsumo sa kuryente. Kaya nagdala sila ng mga portable diesel generators para masupplyan ng kuryente. Kailangan talaga nila ng ganong lakas. Lalo na't paparating na ang Super Grok na magkakahalaga ng $30 kada buwan. Isang presyong kayang tapatan ang ChatGPT Pro na nasa $200 kada buwan bilang isang developer. Halos nauubos na ang budget ko sa Claude, Cursor, Gemini, ChatGPT, Copilot, Codium, Midjourney, at Watson X. Pero sa hindi malamang dahilan,
Parang bumaba pa ang kalidad ng aking code. Siguro, mas mainam nang magsimula mula sa simula. Mabuti na lang, may Brilliant. Isang platform na nagbibigay ng interactive at hands-on na leksyon para mas maintindihan ang komplikadong mundo ng deep learning. Sa ilang minutong pag-aaral bawat araw, matututunan mo ang math at computer science sa likod ng teknolohiyang ito. Simulan mo sa Python. Pagkatapos ay aralin ang kurso nilang How Large Language Models Work para mas maintindihan mo kung paano gumagana ang mga modelong tulad ng ChatGPT. Subukan mo ang Brilliant ng libre sa loob ng 30 araw. Bisitahin lang ang Brilliant.org o gamitin ang QR code na nasa screen. Ako si Pocholo de Leon Gonzalez. Ito ang The Code Report. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video.